Pahinga muna tayo sa pagkain at pag-usapan muna natin yung isa sa pinakamainit na topic ngayon. Kung sulit nga ba bumili ng electric vehicle, may crisis man o wala. In this video, ipapakita ko sa inyo yung actual na battery consumption ng isang full electric vehicle. Umalis kami ng Dasma Cavite ng 9:54 AM with 62% battery and nireset ko yung trip A. Papunta kami nito sa 6 na suppliers namin sa Quezon City and Manila. And ito yung pagbabasehan natin since ganito yung usual na ikot namin pag nagpipick up kami ng mga stocks. Nung marketing professional pa ako sa Toyota, ang basehan ng pag-compute ng fuel consumption ng sasakyan is sukatin kung ilang kilometers per liter siya. Yung standard na pagsukat nun, driver lang, number 1 yung aircon, and straight road only. Itong test na gagawin ko sa BYD, ginawa kong mas realistic para mas malapit sa katotohanan. Dito, dalawa kami ng wife ko nakasakay. 57 kg siya and 150 kg naman ako. Total of 207 kg. May kinalaman ba yung weight? Meron. Mas mabigat ang karga, mas malakas ang konsumo ng fuel or battery. Naka number 3 din yung fan ng aircon ko dito and naka 23 degrees. Again, may kinalaman ba yung lakas ng aircon? Meron. Yung actual travel din namin yung pinagbasehan ko dito, hindi straight road only. Kaya mas realistic talaga. Dito sa biyahe namin na to, wala kami masyadong na-encounter na traffic. Meron lang konti sa Dasma and sa Quezon City pagbaba namin ng Skyway. Pero sa SLEX tsaka sa Skyway, halos wala kaming na-encounter na traffic. By the way, ang gamit ko palang unit is BYD E-MAX 7 Superior Captain. Ito yung 6-seater MPV ng BYD and yung battery capacity nito is 530 kilometers. Full electric na siya. Okay, time check, 11:05. Nandito na kami sa first destination namin sa Quezon City. Ayan yung dispatching and releasing area nila. Hinihintay na lang namin ikarga yung mga stocks. Okay, bali 50 kilometers yung tinakbo natin from Dasma to Quezon City. 55% tayo nag-end up, galing yan ng 62%. So 7% lang yung na-consume sa battery dun sa 50 kilometers na tinakbo natin. Bali ang average niya sa first trip natin na to is 7.1 kilometers per 1% ng battery. Okay, tapos na yung first pickup. Papunta na tayo sa 5 pang suppliers. Hindi na ako masyadong nakapag-video kasi sunod-sunod yung pickup namin tapos sobrang busy din. Okay, tapos na kami mag-pick up and pabalik na kami ng Cavite. Sinadya kong hindi na mag-Skyway tsaka SLEX para madaanan ko yung Quiapo, Ross Boulevard, Baclaran, Coastal, Cavitex tsaka Aguinaldo Highway para din makuha ko yung actual na consumption pag pure city driving talaga. Sa may Manila area, hindi naman ganun ka-traffic. May mga parts lang na medyo mabagal yung flow pero karamihan ng mga nadaanan namin maluwag naman. Sa may Baclaran area, medyo mabilis naman yung flow ng traffic. Pero pagdating ng Coastal, yun, may konting traffic bago pumasok ng Cavitex. Cavitex naman medyo maluwag kasi lunchtime yan eh. Tsaka ayaw na rin yata magdala ng sasakyan ng mga tao kasi nga sobrang mahal na ng gas tsaka ng diesel. Kaya siguro yung iba nagko-commute na lang. Pagdating ng Bacoor sa may Aguinaldo Highway, alam mo na yan, simula na yan. Gapang na yan hanggang Imus or minsan hanggang Dasma. Pero usually maluwag pag sa Dasma na. Dumaan din pala kami sandali ng SM Bacoor kasi may inasikaso si Mau. Pero hindi na ako bumaba dyan. Nag-hazard na lang ako sa labas tapos sinintay ko lang si Mau. Pagdating ng Imus, halos 1 oras kaming naipit sa traffic dyan. Pero okay lang, naka full EV naman tayo eh. Halos wala nang galawan dito sa part na to kaya nagpatulong na ako sa Waze. Usually hindi na ako nagwe-Waze pag nasa Aguinaldo Highway na eh. Pero since traffic, humingi na ako ng tulong para makaiwas na. Nakahanap naman ng daan yung Waze para maiiwas kami sa traffic. Kaso puro hump tsaka ang kikipot ng mga daanan. Minsan one way lang eh, bigayan lang talaga eh. Sa 11 years ko dito sa Cavite, first time ko lang din nadaanan tong mga kalsada na to. Kaya nagulat din ako na marami palang pwedeng lagusan dito. Grabe. Umiwas sa traffic, paglabas traffic pa rin. Ano ba yan? Ito na kami dumaan sa masikip, kaso traffic pa rin. Ayan, nakalabas na kami ng highway, kaso traffic pa rin. Okay, finally, Dasma na at malapit na tayo sa bahay. Ito hindi ko pala nabanggit kanina. Pagdating namin dun sa unang supplier, nireset ko yung trip B para ma-monitor ko yung actual city driving.
Tapos nung malapit na kami sa bahay, nakita ko na 48.7 kilometers pa lang yung trip B. Kaya ang ginawa ko, inikot ko pa ng isa sa may Dasma Bayan para saktong 50 kilometers yung trip B. Para sarado ding 100 kilometers yung buong biyahe. Okay, ito na yung actual city driving. Bali nag-end up tayo sa 45% na battery na galing sa 55% dun sa unang supplier. Bale, 50 kilometers din yung tinakbo niya since sinarado ko nga siyang 50 kilometers bago umuwi. Bali yung actual city driving, 10% yung consumed battery, 50 kilometers from QC, Manila to Dasma. And kasama na dyan yung heavy traffic, yung mga stops, tapos yung dumaan pa ng SM Simao. Bali yung average consumption niya is 5 kilometers per 1% of the battery. Nandito na tayo sa bahay. Explain ko kung bakit 50 kilometers lang ang nag-average na lang siya ng 5 kilometers per 1%. Ito reason puno ng boxes yung likod. Tapos meron pa sa gitna yan. Tapos dalawa kami ni Mau. Yun ang reason kung ba't medyo bumaba na siya. Nakalimutan kong kunin yung trip A. Ano ba? Yan na. Akala nyo tapos na? Hindi pa. Nagbabalang kami ng mga pinikap namin sa bahay. Tapos nagpahinga ng konti. Tapos nung hapon, nag-deliver na kami. May dinaanan din kami niyan sa Dasma, sa 13. Tapos nag-deliver kami sa Naik. Ito na yung final result ng buong trip natin. Nag-end up tayo ng 34% sa battery. Tapos 156 kilometers yung tinakbo niya. Bale yung tinakbo namin ng hapon hanggang gabi is 56 kilometers since 100 kilometers yung naunang dalawang biyahe. Ito na yung buong biyahe. Trip A, Dasma to Quezon City, 7% yung consumed battery, 50 kilometers yung tinakbo, average 7.1 kilometers per 1% ng battery. Trip B, Quezon City, Manila, Dasma, 10% yung consumed battery, 50 kilometers yung tinakbo, average 5 kilometers per 1%. Take note, kargado kami niyan ng mga boxes. And naipit pa kami ng mahigit 1 oras sa traffic plus marami mga stops yan. Trip C, Dasma, 13, Naik, 10% yung consumed battery, 56 kilometers yung tinakbo, average 5.6 kilometers per 1%. Kargado din kami neto nung papunta. Ito na yung final computation, 156 kilometers lahat ng tinakbo, 28% yung consumed battery, average 5.5 kilometers per 1%. So tama ba yung sinabi ni BYD na kayang tumakbo ng 530 kilometers ng sasakyan na to? Based dito sa ginawa kong test, yes. Actually, sobra pa nga. Kasi kung pagbabasihan natin yung test na ginawa ko, 550 kilometers pa ang abutin niya. Paano pa kaya kung gagayahin ko yung standard driving test ng Toyota? Malamang mas malaki makukuha ko. By the way, hindi sponsored tong video na to. Shinare ko lang yung experience ko sa BYD kasi sobrang satisfied ako sa nabili ko and hindi ko pinagsisisihan. Abangan nyo rin yung mga susunod ko pang videos and ipapakita ko sa inyo kung gaano kalaki yung matitipid mo sa electric vehicle at kung gaano kalaki yung diferensya ng gasto sa kuryente, gas at diesel. Kung umabot ka sa part ng video na to, pa-like, comment and share naman ang post na to and pa-follow na rin ng page. Maraming salamat!